Pirirmahan mo ang waiver na ito, Theodora, o walang kasalang magaganap. Ang boses ni Damian ay hindi mataas. Hindi rin ito galit. Ngunit ang bawat salita ay parang bilyong piraso ng yelo na bumaon sa puso ni Theodora. Sa loob ng maliit at mainit na sakristi ng simbahan, kung saan dapat sana ay puno ng pag-ibig at pananabik, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakabahang paghinga ng isang babaeng nakasuot ng pinakamagandang puting belo. Dahan-dahang napabitaw si Theodora sa kanyang buke ng mga sariwang sampagita. Ang bango ng mga bulaklak na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon ay tila amoy ng isang lamay. Nanigas ang kanyang mga daliri. Hindi niya maramdaman ang bigat ng telang suot niya, kundi ang bigat ng 5 taon na ibinigay niya sa lalaking nasa harap niya ngayon. Saan ako nagkulang, Damian? Iyan ang tanong na gustong isigaw ni Theodora. Ngunit ang kanyang lalamunan ay parang nilalamon ng tuyong buhangin. Sa halip na sagot, isang malamig na tingin lamang ang ibinigay sa kanya ng kanyang magiging asawa. Huwag ka nang maging madrama, Dora. My mom is just making sure na malinis ang intensyon mo sa pamilya namin. Isang pirma lang ito. Tatalikuran mo lang ang karapatan mo sa kondo at sa kalahati ng sweldo mo for the next 10 years. Kung mahal mo ako, you will prove it today. Sa likod ni Damian, lumabas mula sa anino si Doña Remedios. Ang kanyang mamahaling terno ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya at ang kanyang mga mata ay parang sa isang mapanuring agila. Ang bawat hakbang ng matanda ay hindi gumagawa ng ingay sa lumang sahig. Ngunit ang presensya niya ay sapat na upang mapuno ng takot ang silid. Theodora, hiha, huwag mong isipin na pinapahirapan ka namin. Isipin mo na lang na ito ang entrance fee mo para maging isang San Gabriel. Isang hamak na accountant ka lang na walang pinagmulan. At ang pamilya namin ay may pangalang kailangang protektahan. Pirma na. Ang daming naghihintay sa labas. Maraming marites ang gustong makakita ng skandal. Huwag mo silang pagbigyan. Hindi na nakasagot si Theodora nang biglang bumukas ang pinto ng sakristi. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang nakasilaw sa kanya. Kasabay ng malakas na tunog ng banda mula sa fiesta ng San Isidro. Ang masayang musika ay tila isang malupit na biro para sa nararamdaman niya. Itinulak siya palabas, patungo sa altar, patungo sa isang seremonyang akala niya ay langit. Ngunit simula pa lang pala ng impyerno. Habang naglalakad si Theodora sa aisle, bawat hakbang niya ay parang pagtapak sa mga bubog. Ang mga bulong ng mga tao sa gilid ay parang mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig. Nakita niya si Celia, ang pinsan niyang itinuring na niyang kapatid, na nakatayo sa hanay ng mga bridesmaid. Bakit umiiwas ng tingin si Celia? Bakit parang may hawak siyang bigat sa kanyang dibdib? Nang makarating sila sa harap ng altar, hindi ang pagpapala ng pari ang bumati sa kanila. Sa gitna ng katahimikan, bago pa man makapagsalita ang padre, muling tumayo si Doña Remedios mula sa kanyang upuan sa harap. Hinarap niya ang lahat ng tao, ang mga kamag-anak, ang mga kaibigan, at maging ang mga nakatutok na cellphones ng mga kapitbahay na nagla-livestream. Itigil ang kasal na ito. Ang sigaw ni Doña Remedios ay bumasag sa katahimikan ng simbahan. Ang boses niya ay puno ng peking pait at galit na tila isang mahusay na artista sa entablado. Itinuro niya ang nanginginig na si Theodora sa gitna ng altar. Hindi ko hahayaang pumasok ang isang magnanakaw sa pamilya ko. Theodora Almonte, nasaan ang pera ng parokya para sa fiesta?
Nasaan ang pondo na ipinagkatiwala sa iyo bilang accountant ng committee? Ngayon ko lang nalaman na kinurakot mo ang perang dapat ay para sa mga mahihirap, para lang pambili ng gown mo at pambayad sa wedding na ito. Parang gumuho ang buong kisame ng simbahan sa ulo ni Teodora. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng panghuhusga. Ang mga kamera na kanina ay kumukuha ng kagandahan ng kasal ay naging mga mata ng isang malupit na hukom. Wala akong kinuha, Doña Remedios. Damian, maniwala ka sa akin. Lumingon si Teodora kay Damian. Naghahanap ng kakampi. Naghahanap ng kamay na hahawak sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay ang lalaking tumalikod at tumingin sa malayo, na tila bahiyang-hiya na nakilala siya. Lumapit si Doña Remedios at hinablot ang belo ni Teodora. Ang telang iyon na sumisimbolo ng kadalisayan ay nayurakan sa sahig. Lumuhod ka, Teodora. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng Diyos at sa harap ng mga taong niloko mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ng honeymoon mo, sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng init ng mga ilaw at ng malulupit na tingin ng madla. Naramdaman ni Teodora ang isang bagay na malamig sa loob ng kanyang buke. Ang maliit na USB na itinago niya sa gitna ng mga sampagita. Ang tanging alas na mayroon siya laban sa mga buwitreng ito. Ngunit nang sulyapan niya si Celia, nakita niya ang isang mapait na ngiti sa labi ng kanyang pinsan. Doon niya na-realize, ang USB na hawak niya ay hindi na ang orihinal. Si Teodora ay naiwang mag-isa sa gitna ng altar, nakaluhod sa harap ng lahat, habang ang bango ng sampagita ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng malupit na kataksilan. Dora, please, huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Umamin ka na lang. At baka mapatawad ka pa ni Mama. Ang bulong na iyon ni Damian ay tila isang malansang haplos sa pandinig ni Teodora. Habang siya ay nakaluhod sa malamig na semento ng aisle, tiningnan niya ang lalaking 5 taon niyang inalagaan. Ang suot nitong tuxedo ay binili mula sa sariling ipon ni Teodora. Ang mamahaling relo sa pulso nito ay regalo niya noong huling anibersaryo nila. Ngunit ngayon, ang lalaking ito ay nakatayo sa itaas niya, na parang isang estrangherong diring-diri na madikitan ng dumi. Tumingala si Teodora. Sinalubong ang mga mata ni Damian na puno ng pekeng awa. Sa bawat kurap ng lalaki, naaalala ni Teodora ang lahat ng gabing nagpuyat siya bilang accountant. Nag-overtime para lamang mabayaran ang mga utang sa credit card ni Damian. Naaalala niya ang mga sandaling tiniis niya ang gutom, sapat lang na makabili ng gamot para sa kunwaring karamdaman ni Doña Remedios. Nararamdaman niya ang titig ng mga tao, ang mapanghusgang mga mata ng kanilang mga kapitbahay, na tila ba bawat click ng kanilang mga cellphone ay isang latay sa kanyang likuran. Ang ingay ng mga bulungan ay parang isang dagat na unti-unting lumulunod sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mas masakit ay ang realization na ang pamilyang San Gabriel, na laging nagmamalaki ng kanilang dugong bughaw, ay mga buwitreng nabubuhay sa pawis at dugo ng isang ulilang tulad niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Teodora. You know how much we've done for you. My mom accepted you kahit wala kang pamilya, kahit accountant ka lang. And this is how you repay us? Isang malaking kahihiyan ito sa pangalan namin. Gusto sanang tumawa ni Teodora, isang mapait at basag na tawa. Pangalan? Ang pangalang San Gabriel ay isang hungkag na banga na matagal na niyang pinupuno ng kanyang sariling kinita. Naalala niya ang araw na nalaman niyang isinangla ni Doña Remedios ang mga alahas na pamana sana sa kanya ni Damian
para lamang may maipangsugal sa kasino. Naalala niya ang mga peking invoice na pilit ipinapapirma sa kanya ni Damian para lamang makakuha ng pera mula sa kumpanya. Doon, sa gitna ng kahihiyan, dahan-dahang nagbago ang timpla ng dugo sa mga ugat ni Teodora. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na apoy. Kung ang pamilyang ito ay isang maskara ng dangal, siya ang kamay na magtatanggal niyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi ito ang kamay ni Damian, at lalong hindi kay Doña Remedios. Ang kamay na iyon ay mainit, matatag, at may dalang kakaibang lakas. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na bestida ang nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa paligid. Ito ba ang sinasabi ninyong marangal na pamilya? Ang pagpapakitang tao sa harap ng Diyos habang dinudurog ang isang inosenteng babae. Ang boses ng babae ay mahinahon, pero bawat salita ay tumatama sa dingding ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Ang kanyang maputing mukha ay biglang nagmistulang abo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakapamewang ay nagsimulang manginig. Pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang lace na terno. Salve. Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Doña Remedios ay puno ng takot na hindi niya maitago. Si Damian naman ay napaatras, tila ba nakakita ng isang multo mula sa isang madilim na kabanata ng kanilang pamilya. Muling binalingan ng babaeng nagngangalang Salve si Teodora. Yumuko ito ng bahagya at bumulong. Isang bulong na tanging si Teodora lang ang nakarinig. Huwag kang luluha, Teodora. Huwag mong ipakita sa kanila na nadurog ka. Dahil sa dulo ng misa na ito, sila ang luluhod sa harap mo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teodora ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang misteryo ang nakabalot sa pagdating ni Salve at isang bagong takot ang nabuo sa isipan ni Teodora. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa kung anong katotohanan ang nakatago sa ilalim ng maskara ng mga San Gabriel na malapit ng sumabog. Magpasalamat ka, Teodora, dahil binigyan ka namin ng pagkakataong maging bahagi ng isang marangal na pamilya. Isang hamak na ulila na walang malinaw na pinagmulan. Tinanggap ka namin ng buong puso, pero ganito pa ang isusukli mo sa amin. Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Tila isang hatol na nagmumula sa kaitaasan. Habang nakatayo ang matanda sa harap ng altar, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang dibdib na parang isang inang sugatan ang puso dahil sa kataksilan ng isang anak. Ngunit para kay Teodora, ang bawat salitang iyon ay parang mga latay ng sinturon na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Doña Remedios sa mga tao sa paligid, sa mga marites na hindi mapigilan ang pagbulong habang nakatutok ang mga lente ng kanilang mga cellphone. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipamukha sa lahat ang kanyang pagiging mapagkawanggawa. Naalala mo ba, Dora? Noong mamatay ang mga magulang mo at naiwan kang mag-isa sa mundo, sino ang nagbukas ng pinto para sa iyo? Sino ang nagsuot sa iyo ng disenteng damit para hindi ka magmukhang pulubi sa kalsada? Ang pamilya San Gabriel ang nagbigay sa iyo ng dignidad na hindi mo kailanman mabibili ng kahit anong diploma mo bilang accountant. Naramdaman ni Teodora ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay isang paalala ng kadenang tinatawag nilang utang na loob. Isang utang na kahit gaano pa karaming dugo at pawis ang ibuhos niya, tila hindi kailanman mababayaran. Gusto sanang sumigaw ni Teodora.
Gusto niyang sabihin sa harap ng lahat na ang disenteng damit na sinasabi ng matanda ay siya mismo ang nagbayad mula sa kanyang unang sahod. Gusto niyang ihayag na ang mansyong ipinagmamalaki nila ay nananatiling nakatayo dahil sa 5 taon niyang pag-aayos ng kanilang mga bangkong butas-butas na ang bulsa. Isang malaking kasalanan ang maging hindi matulungin sa mga taong nagahon sa iyo mula sa putikan, Teodora. Itong kasal na ito, itong gown na suot mo, lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng anak ko. Pero ngayon, ninanakawan mo pa kami. Napalingon si Teodora kay Damian. Ang lalaking ito na nangako sa kanya ng proteksyon ay nakatitig lamang sa kanyang mga sapatos. Walang kibo. Walang lakas ng loob na sabihing ang totoo ay ang pamilya niya ang nakasandal sa balikat ni Teodora. Ang bawat sentimong ginastos sa fiesta, ang bawat pagkaing nakahain sa kanilang hapag, ay nanggaling sa mga gabing hindi natulog si Teodora dahil sa pag-audit ng mga account na puno ng anomalya ni Damian. Doon, sa gitna ng matinding pait, naramdaman ni Teodora ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi na ito sakit, kundi isang malamig na desisyon. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay isa palang patibong na idinisenyo upang gawin siyang alipin habang buhay. Habang nagpapatuloy si Doña Remedios sa kanyang mapanirang talumpati, muling nahagip ng paningin ni Teodora ang babaeng si Salve. Nakatayo pa rin ito sa gilid. Tahimik, ngunit may mga matang tila nagbabaga. Sa bawat oras na tumitingin si Doña Remedios sa direksyon ni Salve, lalong bumibilis ang pag-atras ng matanda, na tila ba may isang lihim na nakabaon sa ilalim ng kanilang pangalan na tanging ang babaeng ito lamang ang nakakaalam. Bakit takot na takot ang isang Doña Remedios San Gabriel sa isang babaeng tila walang kahit anong yaman? Ano ang kinalaman ng nakaraan ni Salve sa karangalang pilit na itinatayo ng pamilyang ito sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Ang katanungang ito ang tanging nagbibigay ng lakas kay Teodora upang manatiling nakatayo, habang ang mga tao sa paligid ay patuloy na bumubuo ng isang pader ng puot laban sa kanya. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, hindi nahahayaan ni Teodora na ang kanyang pagiging ulila ang maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ate, huwag mo nang hanapin. Wala na roon ang kailangan mo. Ang boses ni Celia ay hindi na ang boses ng malambing na pinsan na laging sumasandal sa balikat ni Teodora tuwing gabi. Wala na ang tono ng batang humihingi ng payo o ang tawa ng isang kapatid na nangangako ng katapatan. Ang boses na narinig ni Teodora ay tuyo, matigas at puno ng isang uri ng pait na tanging ang pera lamang ang makakagawa. Napatigil ang mga kamay ni Teodora sa loob ng kanyang maliit na satin bag. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa paghahanap sa maliit na piraso ng metal na magliligtas sana sa kanya ay tila nanigas. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. Hawak ang isang USB drive na kulay pula. Hindi ito ang kanya. Ang sa kanya ay kulay pilak. May nakaukit na maliit na T sa gilid. Tumingin siya kay Celia na nakatayo ilang hakbang lamang ang layo sa hanay ng mga bridesmaid. Ang pinsan niyang ito ang huling humawak ng kanyang bag bago sila pumasok sa simbahan. Si Celia, na iniahon ni Teodora mula sa probinsya, na pinag-aral niya at binihisan ng mga mamahaling damit para magmukhang kagalang-galang. Celia, bakit iba ang laman nito? Ang tanong ni Teodora ay halos pabulong na. Isang pagsusumamo na sana ay
nagkakamali lang siya. Ngunit ang sagot ni Celia ay isang malamig na tawa na tila humihiwa sa katahimikan ng altar. Lumapit ang dalaga, hindi alintana ang mga kamera na nakatutok sa kanila. Sorry ate, pero kailangan ko ring mabuhay. Alam mo ba kung magkano ang utang ko sa labas? Ang mga pinahiram mo sa akin, kulang pa iyon sa interes ng mga pinagkakautangan ko sa online sugal. Sila Doña Remedios. Binigyan nila ako ng paraan para mabura lahat ng yon. Isang palit lang ng USB, ate. Isang piraso lang ng ebidensya kapalit ng kalayaan ko. Parang isang malakas na hampas sa mukha ang bawat salita ni Celia. Sa gitna ng matinding sakit, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Teodora. Isang gunita mula sa kanilang kabataan sa probinsya. Naalala niya ang mga gabing wala silang makain. At ang tanging nahati nila ay isang pirasong tuyong tinapay na ibinigay ng kanilang kapitbahay. Sa bawat kagat, nangako sila sa isa't isa na hinding-hindi sila mag-iiwanan. Kahit anong mangyari, Teodora, tayo ang magkakampi. Iyan ang sabi ni Celia noon habang nakayakap sa kanya sa ilalim ng tagpi-tagping bubong. Nasaan na ang batang iyon? Nasaan na ang kapatid na itinuring niyang higit pa sa sarili niyang dugo? Ang sakit ng pagtataksil ni Celia ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang ibinigay ni Damian at Doña Remedios. Ang mga kaaway ay madaling harapin. Ngunit ang isang mahal sa buhay na naging kaaway ay isang sugat na hindi kailanman ganap na maghihilom. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, ate. Hindi lahat ng tao ay kasing perfect mo. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong magpasalamat sa bawat sentimong ibinibigay mo. Ngayong araw, tapos na ang pagiging yaya ko sa iyo. Sa gilid, nakita ni Teodora ang mapanuring ngiti ni Doña Remedios. Ang matanda ay tila nagdiriwang sa panunood ng dalawang magkadugo na nagkakawatak-watak. Ito ang plano nila. Hindi lang nakawin ang kanyang pera, kundi pati ang kanyang huling sandigan ng emosyon. Nanlabo ang paningin ni Teodora dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Ang USB na dapat ay maglilinis sa kanyang pangalan ay naging isang walang kwentang bagay sa kanyang palad. Habang ang buong simbahan ay puno ng tawanan at pangungutya, naramdaman ni Teodora ang bigat ng kanyang pag-iisa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman niya ang matalim na titig ni Salve Cuenco. Ang babaeng ito ay nananatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, "Huwag kang susuko. Ang laban ay hindi lang tungkol sa isang piraso ng USB." Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Teodora. Kung akala nila ay tapos na ang laban dahil nakuha nila ang kanyang ebidensya, nagkakamali sila. Hindi nila kilala ang isang Teodora Almonte kapag wala na siyang anumang pwedeng mawala. Sa bawat segundo ng katahimikang bumabalot sa loob ng simbahan, tila naririnig ni Teodora ang sarili niyang pagkadurog. Nakaluhod pa rin siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa buke ng mga sampagita na kanina lang ay simbolo ng kanyang mga pangarap. Ang halimuyak ng mga bulaklak na ito ay tila naging isang mapait na paalala ng kanyang kamangmangan. Ngunit sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanyang isipan, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa labis na pagmamayabang ni Doña Remedios habang naglalakad sa harap ng altar, hindi nito napansin ang isang lumang papel na nalaglag mula sa bulsa ng kanyang mamahaling terno.
Isang piraso ng papel na tila matagal nang itinago. Kupas ang kulay at may mga marka ng pagkakatiklop. Dahan-dahang gumapang ang paningin ni Teodora sa sahig. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa labas ng papel na iyon bago pa man ito muling damputin ng matanda. Katibayan ng pagmamay-ari, Almonte Property. Parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang dibdib ang mga salitang yon. Ang Almonte Property ay ang lupang pinaghirapan ng kanyang yumaong ama bago ito mawala sa kanila dahil sa sinasabing utang. Sa loob ng maraming taon, pinalabas ni Doña Remedios na ang pamilya San Gabriel ang sumagip sa kanila. Ngunit ang papel na iyon, ang orihinal na titulo, ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi lang pala ang kanyang kasalukuyan ang ninanakaw ng mga taong ito. Ninakaw din nila ang nakaraan ng kanyang ama. Ninakaw nila ang tanging pamanang dapat ay para sa kanya. At ginamit ang utang na loob na iyon upang gawin siyang alipin sa loob ng 5 taon. Bakit? Iyan ang tanong na umaling-aungaw sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mga taong pinagkatiwalaan ko? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang kakaibang init ang nagsimulang dumaloy sa mga ugat ni Teodora. Hindi na ito ang init ng galit na nagniningas at nawawala, kundi ang malamig at matatag na apoy ng isang desisyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tinatawag na inner strength, ang lakas na hindi nagmumula sa armas, kundi sa katotohanang hawak niya ngayon. Sapat na ang pagluhod. Sapat na ang paghingi ng tawad sa mga kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Kung ang pamilyang San Gabriel ay mga lobo na nakasuot ng damit tupa, panahon na upang ipakita niya na ang isang Teodora Almonte ay hindi isang biktima na madaling lamunin. Dahan-dahang binitawan ni Teodora ang kanyang buke sa sahig. Sa gitna ng mga nakatutok na kamera at ng mapanghusgang huni ng mga tao, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod na kanina ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan ay naging tuwid na tila isang haligi ng matibay na nara. Walang pasabi. Itinaas ni Teodora ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Hinawakan niya ang manipis na lace ng kanyang belo. Ang huling harang sa pagitan niya at ng malupit na mundong ito. Sa isang mabilis at matatag na galaw, hinila niya ito pababa. Ang belo na sumisimbolo ng kanyang pagiging asawa ay dahan-dahang nahulog sa maruming semento ng simbahan. Kasama ng lahat ng kanyang mga luha at takot. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Doña Remedios at sa unang pagkakataon, ang matanda ang unang umiwas ng tingin. Tapos na ang pagtatanghal ninyo, Doña Remedios. Ngayon, ako naman ang magsasalita. Isang malalim na katahimikan ang biglang lumukob sa buong simbahan, na tila ba maging ang hangin ay natakot na gumalaw. Ang ingay ng mga marites, ang bulong ng mga kamag-anak, at ang malayo ngunit masayang tugtugan ng banda sa fiesta ay biglang naglaho nang marinig ang tunog ng mga yabag sa gitna ng aisle. Bawat hakbang ng babaeng nakaitim ay may kasamang bigat ng kasaysayan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling terno o nagniningning na mga alahas. Ngunit ang kanyang tindig ay sapat na upang mapayuko ang sinumang haharang sa kanyang daan. Si Salve Cuenco ay naglakad ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin sa altar, na tila ba wala siyang ibang nakikita kundi ang babaeng nakaluhod kanina at ang pamilyang nagpahirap dito. Nang makarating siya sa harap, ang mukha ni Doña Remedios ay nawalan ng kulay.
Ang matanda, na kanina lang ay parang reyna sa kanyang trono ng kasinungalingan, ay napahawak ng mahigpit sa gilid ng pews. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay pilit na pinipindot ang mga butil ng kanyang rosaryo. Ngunit maging ang kanyang panalangin ay tila nakalimutan na siya. Salve, bakit ka naririto? Ang boses ni Doña Remedios ay halos isang pabulong na impit, puno ng takot na hindi niya kayang itago sa harap ng maraming tao. Ang pangalang Salve ay tila isang sumpa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang lihim na hindi dapat nalaman ng sinuman sa bayang ito. Ngumiti ng bahagya si Salve, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Doña Remedios nang may halong pait at pangungutya. Hindi mo ba ako babatiin, Remedios? O baka naman masyado kang abala sa paggawa ng isa pang biktima, kaya hindi mo napansin ang pagdating ko? Akala mo ba, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, 10 taon na ang nakalilipas, ay mananatili na lang akong isang anino sa dilim? Humarap si Salve kay Teodora. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teodora ang isang klase ng pag-unawa sa mga mata ng ibang tao. Hindi ito awa, kundi pagkilala. Isang pagkilala sa sakit na pareho nilang pinagdaanan. Inabot ni Salve ang kanyang kamay at tinulungan si Teodora na tumayo ng tuluyan. Huwag kang matakot sa kanila, Hija. Ang mga San Gabriel ay parang mga anay. Mukhang matibay sa labas, pero ang loob ay bulok na. Naririto ako dahil hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa akin. Lumingon si Salve sa mga tao sa simbahan. Itinaas ang kanyang boses upang marinig ng lahat, maging ng mga cellphones na patuloy na nagla-record ang pamilyang San Gabriel na sinasabi ninyong marangal. Ang Doña Remedios na kinatatakutan ninyo. Siya ang babaeng nagtapon sa sarili niyang kadugo dahil lamang sa pera. Ako, si Salve Cuenco, ang anak na pilit nilang itinago. Ang anak na itinuring nilang mantsa sa kanilang malinis na pangalan. Dahil lamang sa hindi ako sumunod sa kanilang maling mga utos, isang malakas na singhap ang nagmula sa madla. Ang revelasyon ay parang isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng simbahan. Si Damian ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanang may kapatid siya sa labas. Isang kapatid na ngayon ay nakatayo sa tabi ng babaeng balak niyang sirain. Doña Remedios, tapos na ang panahon ng iyong pananakot. Ang Teodora na inaapi mo ngayon ay hindi na nag-iisa. Dahil dala ko ang lahat ng katotohanang pilit mong itinago sa loob ng maraming dekada. Habang nakatitig si Teodora kay Salve, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, isang malaking tanong ang nabuo. Ano ang tunay na pakay ni Salve? At hanggang saan ang kayang gawin ng pamilyang San Gabriel upang protektahan ang kanilang huling hibla ng kapangyarihan? Akala ninyo ba ay ganoon ako kauto-uto? Akala ninyo ba dahil ulila ako at walang pamilyang masasandalan, ay hahayaan ko na lang na nakawin ninyo pati ang huling hibla ng aking pagkatao? Ang boses ni Teodora ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, matalim, at tila isang kampanang naghahatid ng balita ng katotohanan sa loob ng simbahan. Dahan-dahan niyang dinampot ang kanyang buke ng mga sampagita mula sa sahig. Ang mga bulaklak ay bahagyang nayurakan. Ang ilan ay nalagas na ang mga talulot. Ngunit sa gitna ng mga puting bulaklak na iyon ay may nakatagong sikreto sa ilalim ng mga tangkay na maingat na binalot ng cordon at lace.
ay inilabas ni Teodora ang isang maliit at manipis na notebook. Ito ang kanyang sari-sari ledger. Hindi ito isang USB na madaling palitan o sirain. Ito ay isang sulat kamay na talaan ng bawat sentimong pumasok at lumabas sa kamay ng mga San Gabriel sa loob ng 5 taon. Humarap siya kay Damian na noon ay tila estatwang hindi makagalaw. Damian, accountant ako. Trabaho kong magbilang at hinding-hindi ako nagkakamali sa balanse. Ang USB na ipinagpalit ni Celia. Isang pain lang iyon. Alam kong gagawin ninyo ang lahat para busalan ako, kaya inihanda ko ang tunay na ebidensya sa paraang hindi ninyo maiisip. Binuklat ni Teodora ang unang pahina ng ledger. Ang kanyang boses ay naging malamig habang binabasa ang mga petsa at halaga. 15 ng Mayo, 2 taon na ang nakalilipas. ₱250,000 mula sa aking personal na savings. Kinuha mo, Damian, para daw sa investment sa isang kumpanya. Pero ang totoo ay ibinayad mo sa utang mo sa sabong. 17 ng Agosto, ang pondo ng parokya na sinasabi ninyong kinurakot ko. Narito ang resibo ng transfer sa personal account ni Doña Remedios. Ginamit ninyo ang pangalan ko para maglabas ng pera, pero ang pirma sa dulo ay sa inyo, Doña. Ang mga tao sa loob ng simbahan ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang mga marites na kanina ay kumukutya kay Teodora ay ngayon ay nakatutok na ang mga mata sa mag-inang San Gabriel. Ang bawat pahina na binubuklat ni Teodora ay tila isang sampal sa mukha ng karangalang pilit na itinatayo ni Doña Remedios. Nanginginig ang mga labi ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang suot na terno. Sinungaling. Gawa-gawa mo lang ang mga numerong iyan. Sino ang maniniwala sa isang notebook na sinulatan mo lang? Ngumiti si Teodora. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Inabot niya ang huling pahina ng notebook kung saan may nakasingit na isang tupi-tuping dokumento. Ito ay may opisyal na selyo at pirmado ng isang abogado. Maniwala man kayo o hindi, ang katotohanan ay narito. At ito ang pinakamasakit sa lahat, Doña Remedios. Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang lupang kinatatayuan ng inyong karangalan, ay matagal na ninyong naisangla dahil sa mga utang ninyo sa sugal at maling pamumuhay. At alam ninyo ba kung sino ang nakabili ng sangla at ngayon ay may hawak ng titulo? Itinaas ni Teodora ang dokumento sa harap ng lahat, sapat na upang mahagip ng lente ng mga cellphones na nagla-livestream. Ang mansyon ng mga San Gabriel ay hindi na sa inyo. Ito ay nakapangalan na sa akin. Ako ang nagbayad ng inyong mga utang para hindi kayo mapalayas sa kalsada sa pag-aakalang magiging pamilya tayo. Pero ngayon, sa harap ng Diyos at ng lahat ng taong naririto, binabawi ko na ang aking kabutihan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging bingi. Si Damian ay napahawak sa altar para hindi matumba, habang si Doña Remedios ay tila nawalan ng hangin sa baga. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ng matandang babae habang napagtatanto na ang lahat ng kanilang ari-arian ay hawak na ng babaeng balak nilang sirain. Ngunit ang hindi inaasahan ni Teodora ay ang biglang paglapit ni Celia, na ang mga mata ay puno ng takot at desperasyon. May hawak na isang bagay na tila isang huling alas na maaring bumago sa lahat ng plano ni Teodora. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Akin ang bahay na iyan, akin ang lupang iyan. Ang sigaw ni Doña Remedios ay tila isang pag-atungal ng isang sugatang hayop. Ang kanyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang maayos na buhok ay bahagyang nagulo. At ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit at takot. Sinubukan niyang dambahin ang ledger na hawak ni Teodora, ngunit mabilis na humarang si Salve Cuenco. Isang mahinahon ngunit matatag na harang na tila nagsasabing hindi na muling makakalapit ang matanda sa kanyang biktima. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay, Remedios. Tapos na ang panahon ng iyong pang-aapi. Ang malamig na boses ni Salve ang nagpatahimik sa matanda. Napatingin si Teodora kay Damian. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may buong paghanga ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng ulan. Humakbang si Damian palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila ba sinusubukang abutin ang isang huling pagkakataon. Dora, love, please, pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag nating gawing tismis ng buong bayan ang problema natin. I love you, alam mo yan. I did everything para sa future natin. Baka naguluhan ka lang. Baka si Salve ang nag-uudyok sa iyo ng masama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teodora. Future natin, Damian? O future ng bank account ninyo ni Doña Remedios? Ang I love you mo ba ay para sa akin o para sa sahod ko na bawat buwan ay inuubos ninyo? Huwag mo akong tawaging love dahil ang salitang iyan ay hindi nararapat lumabas sa bibig ng isang taong nagbalak na itali ako sa isang kontrata ng pagkaalipin sa harap mismo ng altar. Dora, nagkakamali ka. Wala nang tayo, tayo, Damian. Mayroon na lang ako at ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Lahat ng luho ninyo, lahat ng ipinagmamalaki ninyong dangal, ay itinayo ninyo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Ngayon, ang turing buhangin ninyo ay gumuhuna. Sa puntong ito, ang mga tao sa loob ng simbahan ay hindi na magkamayaw. Ang mga bulungan ay naging malalakas na komento. Ang mga dating sumasamba sa pamilya San Gabriel ay ngayon ay nagpapakita ng matinding pandidiri. Nakita ni Teodora ang mukha ni Celia sa gilid. Ang kanyang pinsan ay nanginginig na rin. Hawak ang kanyang sariling bag. Tila nag-iisip kung paano tatakas sa gulo na siya rin ang may gawa. Biglang lumapit si Doña Remedios kay Celia at hinablot ang braso nito. Ikaw, sabi mo nakuha mo na ang lahat. Sabi mo wala na siyang alas. Walang kwenta ka. Sa gitna ng pag-aaway ng mag-amo, isang mahalagang sandali ang nangyari. Isang maliit na bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Damian. Isang singsing. Hindi ito ang singsing na pangkasal na dapat ay isusuot niya kay Teodora. Isa itong singsing na may malaking bato. Isang singsing na nakita na ni Teodora sa isang katalog ng alahas na matagal nang nawawala sa kanyang mga gamit. Ang paboritong singsing ng kanyang yumaong ina. Dahan-dahang pinulot ni Teodora ang singsing mula sa sahig. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding poot. Ninakaw din nila pati ang huling alaala ng kanyang ina para lamang may maipang sugal o maipang display. Tumingin si Teodora sa altar. Pagkatapos ay sa pintuan ng simbahan kung saan ang liwanag ng araw ay tila tumatawag sa kanya. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya na ang hahatol. Damian, Doña Remedios, hihintayin ko kayo sa labas. Pero hindi bilang asawa o bilang pamilya, kundi bilang ang taong magbabalik sa inyo sa kung saan kayo nararapat. Sa ilalim ng batas. Ngunit bago pa makahakbang si Teodora, isang boses mula sa likuran ng simbahan ang muling bumasag sa tensyon.
Isang grupo ng mga kalalakihang naka-uniforme ang dahan-dahang pumasok. Ang kanilang mga yabag ay nagbibigay ng hudyat na ang hustisya ay hindi na maghihintay pa ng bukas. Celia, tumingin ka sa akin. Huwag kang tumalikod. Ang boses ni Teodora ay parang isang malamig na hanging umihip sa gitna ng nagbabagang tensyon sa loob ng simbahan. Lumapit siya kay Celia. Bawat hakbang ay may bigat ng mga taon nilang pagsasama. Ang kanyang pinsan, ang tanging tao na itinuring niyang pamilya sa mundong ito, ay nanginginig na nakatayo sa gilid ng altar. Ang mga kamay ni Celia ay mahigpit na nakakapit sa kanyang gown, na tila ba sinusubukan nitong pigilan ang pagguho ng sarili niyang pagkatao. Dahan-dahang itinaas ni Celia ang kanyang mukha. Punong-puno ito ng luha, ngunit hindi ito luhang galing sa pagsisisi, kundi luhang galing sa takot. Takot na malaman ng lahat kung gaano siya naging kulasisi ng kasakiman. Ate, sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Ang gumaralgal na boses ni Celia ay halos hindi marinig sa gitna ng bulungan ng mga tao. Kailangan ko lang talaga ng pera. Akala ko, kapag nakuha nila ang gusto nila sa iyo, titigilan na nila ako. Akala ko, hindi mo naman malalaman. Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Teodora. Hindi mo sinasadya, Celia. Ang pagpapalit ng USB, ang pagsisinungaling sa akin gabi-gabi, habang pinapakain kita sa mesa ko, ang pakikipagsabuatan sa mga taong gustong pumatay sa dangal ko. Lahat ba iyon ay aksidente lang? Ibinenta mo ako, Celia. Ibinenta mo ang kaisa-isang taong handang mamatay para sa iyo. Para lang sa ilang libong piso na ipinatalo mo rin sa sugal. Sa puntong ito, lumapit si Salve Cuenco sa dalawa. Ang kanyang presensya ay parang isang anino ng kamatayan para kay Celia. Hiya, ang pagtataksil ay may katapat na parusa. Hindi lang sa konsensya, kundi sa ilalim ng batas. Ang pakikipagsabuatan sa pagnanakaw at paninirang puri ay hindi biro. Gusto mo bang sumama sa kanila sa kulungan? O sasabihin mo ang lahat ng alam mo ngayon din? Lalong naging desperado ang mukha ni Celia. Tumingin siya kay Damian, naghahanap ng huling tulong. Ngunit ang lalaking kanyang pinaglingkuran ay mabilis na humakbang palayo. Wala akong kinalaman sa babaeng iyan. Ang sigaw ni Damian, ang boses ay puno ng panginginig. Si Celia ang lumapit sa amin. Siya ang nagsabing galit siya sa iyo, Dora. Huwag niyo kaming idamay sa mga kalokohan ng pinsan mo. Ang katrayduran ni Damian ang naging huling mitya. Ang mukha ni Celia ay biglang nagbago mula sa takot tungo sa matinding poot. Humakbang siya palapit kay Damian at dinuro ito sa harap ng lahat ng kamera. Walang kinalaman. Ikaw ang nag-alok sa akin na turuan akong mag-online casino para mabaon ako sa utang. Sabi mo, kailangan nating makuha ang loob ni Teodora para hindi siya umalis sa bahay ninyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng USB na pampalit. Doña Remedios, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang pangako ninyong gagawin niyo akong reyna sa bahay na ito kapag napaalis niyo na si ate. Ang revelasyong ito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong parokya. Ang mga marites na kanina ay nakatutok ang mga lente ng cellphone ay nagsimulang mag-ingay. Grabe, ang sasama niyo. Kawawang Dora. I live na yan. Ipakita sa buong mundo ang tunay na mukha ng mga San Gabriel. Naririnig ni Teodora ang mga boses ng mga tao. Ang mabilis na pag-click ng mga kamera. At ang hikbi ni Celia na ngayon ay nakasalampak na sa sahig. Ngunit sa halip na matuwa, naramdaman niya ang isang malalim
na pagkapagod. Ang karma ay dumating na. Oo, ang mga taong nagtaksil sa kanya ay unti-unti nang nagkakainan sa harap ng publiko. Pero ang sugat sa kanyang puso dahil sa pagtataksil ng kadugo ay hindi mabubura ng anumang pag-amin. Celia, tawag ni Teodora sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pera ay mababayaran. Ang utang ay matatapos. Pero ang tiwala na sinunog mo sa altar na ito, iyan ang hinding-hindi mo na muling makukuha. Mula sa araw na ito, wala ka ng pinsan. Wala ka ng kapatid. Tumalikod si Teodora. Hindi na nilingon ang pagmamakaawa ni Celia. Habang papalapit ang mga pulis, kina Damian at Doña Remedios, naramdaman ni Teodora ang marahang paghaplos ni Salve sa kanyang likod. Ang huling yugto ng kaguluhan sa simbahan ay nagsisimula na, at sa gitna ng ingay, isang uri ng katahimikan ang nagsimulang mamuo sa loob ng kanyang dibdib. Ang batas ay walang pinipiling apelyido, Doña Remedios. Kahit gaano pa katingkad ang kinang ng inyong pangalan, hindi nito kayang silawin ang katotohanan. Ang boses ng opisyal ng pulisya ay kasing lamig ng hanging umihip sa loob ng simbahan. Dala ang amoy ng insenso at ang namumuong ulan sa labas. Sa gitna ng altar, kung saan dapat sana ay nagaganap ang pag-iisang dibdib, ang tanging nagaganap ay ang pag-iisang kamay ng hustisya at ng mga taong matagal nang nagtiis. Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis kay Damian. Ang lalaking akala ni Teodora ay kanyang magiging sandigan ay wala nang nagawa kundi ang itaas ang kanyang mga kamay sa hangin. Naramdaman ni Damian ang malamig at matigas na bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso. Isang tunog ng pagsasara na tila naging huling tuldok sa kanilang relasyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na tamis, ay ngayon ay puno na lamang ng kawalan ng pag-asa. Bitawan ninyo ang anak ko. Wala kayong karapatang gawin ito sa amin. Ang sigaw ni Doña Remedios ay parang isang basag na plaka. Paulit-ulit at nakakarindi sa pandinig. Do you know who we are? Kami ang mga San Gabriel. Ang bayang ito ay utang sa amin, ang kanilang kasaysayan. Lumapit si Salve Cuenco. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga legal na dokumento. Ang kasaysayan ninyo, Remedios, ay nakasulat sa dugo at luha ng mga taong ninakawan ninyo. Narito ang warrant para sa inyong dalawa: falsification of public documents, estafa at financial abuse. Ang bawat pirma ninyo sa mga peking papeles na ginamit nyo laban kay Teodora ay magiging ebidensya laban sa inyo sa korte. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis ang mag-ina mula sa loob ng simbahan, ang mga tao ay nagsimulang gumawa ng isang daanan. Ang mga dating sumasaludo kay Doña Remedios ay ngayon ay nakatalikod na. Ang ilan ay tahasang nagbubulungan ng karma habang dumadaan ang matanda. Ang ingay ng mga yabag ng mga pulis sa sahig ng simbahan ay tila isang martsa ng kamatayan para sa dangal ng mga San Gabriel. Nang makarating sila sa labas, ang init ng sikat ng araw at ang masayang tugtugan ng banda ng fiesta ay bumungad sa kanila. Ang kaibahan ng masayang pagdiriwang sa labas at ng madilim na kaganapan sa loob ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang mga tao sa plaza na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit para sa fiesta ng San Isidro ay napatigil sa kanilang pagkain at pagsasayaw nang makita nilang dinadala ng mga awtoridad ang kinatatakutang pamilya ng bayan. Tumingin si Teodora sa huling pagkakataon kay Damian habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis.
Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at malinis na katahimikan. Ang lalaking ito ay bahagi na lamang ng isang nakaraang kailangan niyang ibaon upang siya ay makahinga ng maluwag. Lumingon si Teodora kay Salve na nakatayo sa kanyang tabi. Salamat, Salve. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa harap ng altar na iyon. Nagmamakaawa sa mga taong hindi kailanman nakakita sa halaga ko. Hinawakan ni Salve ang kamay ni Teodora, isang mahigpit at nakikiramay na pisil. Huwag kang magpasalamat sa akin, Dora. Ang lakas na ginamit mo para tumayo ay sa iyo. Ako ay naging tulay lamang. Ngayong wala na ang mga anay na sumisira sa iyong buhay, oras na para simulan mo ang pagtatayo ng isang tunay na tahanan. Isang tahanan na ang pundasyon ay ang iyong sariling dangal, habang ang sasakyan ng mga pulis ay dahan-dahang lumalayo. Naglalaho sa gitna ng makulay na dekorasyon ng fiesta. Naramdaman ni Teodora ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Hindi ito ang ulan na nagdadala ng baha, kundi ang ulan na naguhugas sa lahat ng dumi ng kahapon. Ang huling sayaw ng fiesta para sa kanya ay hindi sa gitna ng plaza, kundi ang bawat hakbang niya palayo sa simbahang iyon patungo sa isang buhay na siya na ang may hawak ng panulat. Ng katahimikan ay hindi pala nakakabingi. Minsan, ito ay nagbibigay ng puwang para sa isang pusong pagod na muling huminga. Sa loob ng kanyang bagong opisina, isang maliit ngunit malinis na silid na amoy bagong pintura at sariwang kape. Nakaupo si Teodora sa tapat ng kanyang mesa. Wala na ang magarbo at mabigat na gown na suot niya noong nakaraang buwan. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng asul na blouse. Maayos ang buhok. At ang kanyang mga kuko ay wala nang bahid ang kinang ng isang bride. Ang tanging nagniningning sa kanyang paligid ay ang sikat ng araw na dahan-dahang pumapasok sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa karatula sa kanyang pinto. Almonte Accounting Services. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang singsing na nagpapaalala sa kanya ng 5 taong paninilbihan sa ilalim ng anino ni Damian. Ngunit sa likod ng kalayaang ito, may isang uri ng hapdi na hindi agad nawawala. Ang presyo ng kanyang kalayaan ay hindi lamang ang perang nawala sa kanya, kundi ang pagkawasak ng isang pangarap na matagal niyang inalagaan. Hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao para maging sapat ka sa kanila. Bulong ni Teodora sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay naging malungkot na himig sa gitna ng silid. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng patago dahil sa pagod. Iniisip na lahat ng sakripisyo niya ay para sa isang masayang kinabukasan. Ngayon, napagtanto niya na ang pangarap na iyon ay parang isang magandang bahay na itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Kahit anong ganda ng arkitektura, nakatadhana itong lumubog dahil sa bulok na pundasyon ng pagkatao ni Damian at Doña Remedios. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na kahon sa sulok ng silid. Doon nakatago ang sirang belo na hinablot ni Doña Remedios sa simbahan. Ang lace nito ay may punit na at may mga mantsa ng alikabok mula sa semento ng parokya. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan niya ito ng malalim. Akala niya noon, ang belong ito ang magiging simula ng kanyang tunay na buhay bilang isang babae. Ngunit ang totoo, ito ang naging huling kadena na kailangan niyang putulin. Dahan-dahang kinuha ni Teodora ang isang gunting sa kanyang mesa. Ang bawat pag-atras at pag-abante ng talim sa tela ay hindi gumagawa ng ingay.
Ngunit sa bawat pirasong nalalaglag sa sahig, naramdaman ni Teodora ang paggaan ng kanyang dibdib. Hindi niya sinisira ang tela dahil sa galit. Pinuputol niya ito dahil hindi na niya kailangan ang simbolo ng isang sumpang puno ng kasinungalingan. Mali ang taong pinagkatiwalaan ko, pero hindi mali ang nangarap ako ng pamilya. Ang kanyang realization habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi na nagtatago sa likod ng pasasalamat o utang na loob. Nakita niya si Teodora Almonte. Matatag, matalino at higit sa lahat, malaya. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi ito ang marahas na katok ni Damian o ang mapag-utos na pagkatok ni Doña Remedios. Ito ay isang katok na puno ng paggalang at tila may dalang pag-aalangan. Nang buksan ni Teodora ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng tila hindi mapakali. May hawak na isang lumang folder at ang mga mata ay puno ng takot, na katulad ng sa kanya noong una siyang pumasok sa pamilya San Gabriel. Ma'am, kayo po ba si Miss Teodora? Sabi po kasi nila, kayo ang tumutulong sa mga babaeng tulad ko na hindi alam kung paano babawiin ang kanilang pinaghirapan mula sa kanilang mga asawa. Naramdaman ni Teodora ang isang mabilis na tibok ng puso. Ang kanyang sakit ay naging isang misyon. Ang kanyang sugat ay naging isang paraan para makakita ng sugat ng iba. Inayos niya ang kanyang upuan at binuksan ang kanyang notebook. Ang bagong ledger na hindi na para sa mga buwitre kundi para sa mga biktima. Tuloy ka, Hija. Maupo ka at pag-usapan natin kung paano ka makakabangon. Ngunit habang nagsisimulang magsalaysay ang babae, napansin ni Teodora ang isang pamilyar na pangalan sa loob ng folder ng kliyente. Isang pangalang nagpabagsak sa kanyang panulat at nagpabilis muli sa kanyang hininga. Isang lihim na tila hindi pa tapos na magpakita ng kanyang bagsik. At ang kalayaang akala ni Teodora ay ganap na, ay mayroon pa palang isang huling pagsubok na kailangang harapin. Ang bawat tunog ng paglipat ng pahina sa loob ng tahimik na opisina ay parang isang bulong mula sa nakaraan. Nang mabasa ni Teodora ang pangalang nakasulat sa dokumentong dala ng kanyang bagong kliyente, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Alfonso Almonte. Ang pangalan ng kanyang yumaong ama, ang matandang babaeng nasa harap niya, si Aling Marta, ay may mga matang puno ng luhang matagal ng kinimkim. Ikinuwento nito kung paanong ang pamilya San Gabriel, sa pamumuno ni Doña Remedios, ay hindi lamang basta nakuha ang lupa ng kanyang ama. Ginamit nila ang isang peking dokumento ng pagkakautang at tinakot ang mga saksi upang makuha ang lahat ng ari-arian ng mga Almonte noong mamatay ang magulang ni Teodora. Higa, patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito nasabi. Takot na takot kami kay Doña Remedios noon. Pero nang makita kita sa balita, nang makita ko kung paano mo sila hinarap sa simbahan, nabigyan ako ng lakas ng loob. Hawak ko ang orihinal na salaysay ng asawa ko bago siya mamatay. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat, Teodora. Hindi ka kailanman nagkaroon ng utang na loob sa kanila. Sila ang may malaking utang sa iyo. Naramdaman ni Teodora ang isang mainit na agos ng emosyon na bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya sa loob ng 5 taon ay nag-ugat sa isang malaking kasinungalingan. Hindi siya inampon ng mga San Gabriel dahil sa awa. Kinuha nila siya upang masiguradong hindi kailanman mabubunyag ang kanilang pagnanakaw. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Teodora na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan.
Nagtungo siya sa piitan, kung saan pansamantalang nakadetine si Damian habang hinihintay ang paglilitis. Ang amoy ng malamig na bakal at ang madilim na pasilyo ay malayo sa marangyang buhay na nakasanayan ng lalaki. Nang makita ni Damian si Teodora sa kabila ng rehas, agad itong lumapit. Ang kanyang suot na mamahaling barong ay pinalitan na ng isang kupas na dilaw na t-shirt. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas at ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at takot. Dora, love, alam kong hindi mo ako matitis. Tulungan mo ako, please. Kausapin mo ang mga abogado mo, iurong mo ang kaso. Pinilit lang ako ni Mama, alam mo yan. Pamilya pa rin tayo, diba? Mahal mo ako, Teodora. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Tinitigan ni Teodora si Damian. Wala siyang nakitang pagmamahal. Wala ring galit. Ang tanging nakita niya ay isang lalaking duwag na hanggang sa huli ay naninisi ng ibang tao para sa sariling pagkakamali. Inilabas ni Teodora ang isang maliit na tuyong bulaklak ng sampagita mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Hindi kita asawa, Damian. Isa ka lang pagkakamaling na ituwid ko na. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay isang lason na muntik nang pumatay sa akin. Narito ako, hindi para tulungan ka, kundi para sabihing nabawi ko na ang lahat ng ninakaw ninyo sa pamilya ko. Ang bahay, ang lupa, at ang dignidad ng aking ama. Ngayon, harapin mo ang dilim na ikaw rin ang gumawa. Tumalikod si Teodora habang naririnig ang desperadong pagtawag ni Damian sa kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Sa labas ng gusali, nasalubong niya si Celia. Ang kanyang pinsan ay nakasuot ng simpleng damit, malayo sa mga luho noong una. Nagtatrabaho na ito ngayon bilang isang janitress sa munisipyo, nagsisimulang bayaran ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng marangal na paraan. Hindi sila nag-usap ng matagal. Isang tango lamang ang ibinigay ni Teodora. Isang hudyat na napatawad na niya ang sarili sa pagtitiwala sa maling tao. Ngunit ang sugat ng kataksilan ay kailangan ng panahon para ganap na maghilom. Bumalik si Teodora sa kanyang opisina. Habang papalubog ang araw, naglalakad siya sa tapat ng kanyang bagong karatula. Ang bango ng mga tunay na sampagita mula sa isang plorer sa kanyang mesa ay pumuno sa silid. Kinuha niya ang panulat at muling binuksan ang kanyang ledger. Sa pagkakataong ito, ang unang entry na isinulat niya ay hindi tungkol sa pera o utang. Day-isa, simula ng aking totoong buhay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang babaeng dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matatag kaysa sa anumang bakal. Ang dangal ng sampagita ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang kanyang realidad. Ang bawat babaeng kakatok sa kanyang pinto ay makakahanap hindi lamang ng isang accountant, kundi ng isang kakamping nakakaalam kung paano bumangon mula sa abo. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, ngunit sa puso ni Teodora, ang liwanag ay nagsisimula pa lamang sumikat. Lumipas ang isang taon na parang isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa isang maliwanag na umaga. Sa bakuran ng lumang mansyon ng mga Almonte, na ngayon ay muling binuhay ng mga kulay ng halaman at tawanan. Nakatayo si Teodora sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Dala ang matamis at malinis na halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa kanyang paligid. Wala na ang bigat
sa kanyang dibdib na tila isang batong matagal niyang dinala. Ang mga sugat ng nakaraan, bagamat may mga bakas pa ng pilat, ay hindi na makirot tuwing sumasapit ang gabi. Napagtanto ni Teodora na ang tunay na pagpapatawad ay hindi pala para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niya. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok, sa pagtitiwala ng labis, at sa pag-aakalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao. Isang hapon, dumating si Salve Cuenco para sa isang simpleng salo-salo. Ang dalawang babae ay magkatabing nakaupo sa balkonahe, umiinom ng mainit na tsaa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa mga San Gabriel. Ang balita na si Doña Remedios ay unti-unti nang nawawala sa sariling kaisipan sa loob ng institusyon, at si Damian ay nagsisilbi pa rin ng kanyang parusa sa likod ng rehas, ay tila mga pahina na ng isang librong matagal nang naisara. Ang bango ng mga bulaklak mo, Dora. Tila ba bawat isa sa kanila ay may sariling kwento ng tagumpay. Ang mahinang sabi ni Salve habang nakatingin sa hardin. Ngumiti si Teodora, isang ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sampagita, Salve, ay kailangang dumaan sa dilim ng gabi bago ito bumukas at maglabas ng bango. Akala ko noon ay nadurog ako, pero ang totoo ay dahan-dahan lang pala akong binubuksan ng tadhana para maging mas matatag. Kinabukasan, sa kanyang opisina sa bayan, isang bagong kliyente ang dumating. Isang batang ina na may mga pasadong mata at nanginginig na mga kamay. Inilapag ni Teodora ang kanyang panulat at hinawakan ang kamay ng babae. Hindi niya ito tiningnan bilang isang accountant na nagbibilang ng utang, kundi bilang isang kapatid na handang maging sandigan. Huwag kang matakot, ang malumanay na sabi ni Teodora. Ang bawat sentimong pinaghirapan mo ay may katapat na dangal. At narito ako para siguraduhing walang sinuman ang kukuha niyan sa iyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teodora ang isang ganap na kapayapaan. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng pagtataksil, kundi isang kanta ng pag-asa. Ang dangal ng sampagita ay hindi lamang pala ang kanyang pangalan, kundi ang amoy ng bawat babaeng bumabangon mula sa abo ng kanilang nakaraan. Habang naglalakad siya pauwi sa ilalim ng mga bituin, napatingin si Teodora sa langit. Ang pangarap niya noon na magkaroon ng pamilya ay natupad sa ibang paraan. Isang pamilya ng mga taong tinutulungan niya.